Magandang gabi po mga kapatid. Ephesians chapter 1 verse 6 sa atin pong mga Biblia. Ephesians chapter 1 verse 6. Sabi po ng Bible, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Gusto ko po mamakatan yung ating pag-aaralan ngayong gabi, the glory of the grace of God. Ang kaluwalhatian ng biyaya ng Diyos. Tayo po ay manalangin, Panginoon, pagpalain niyo po ang aming pag-aaral ngayong gabi. Bigyan niyo po ng linaw ang aming puso at aming kaisipan upang maunawaan po namin ang bawat mga katotohanan na siyang may pangaral po sa amin. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala upang sa ganun, Panginoon, ay walang maging hadlang, Panginoon, sa aming pakikinig. At higit sa lahat, malaya po kami ngayong gabi, Panginoon, na makapakinig ng mga katotohanan, Panginoon, na siyang ikalalakas po namin at ikatitibay po namin sa pananampalataya. Pagpalaan niyo ang gabing ito at kayo po lamang siyang maitaas at madakila, Panginoong Diyos, sa aming buhay, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. Dito sa ating pag-aaral ay napakarami pong grace na tinutukoy po ng Biblia at yung mga biyayang ito ay isa po ito sa mga tunay na kayamanan po natin na hindi po kailanman nawawala po sa ating buhay. Bilang isang mananampalataya, a Christian is a rich person. Tayo po ay mayaman, hindi dahil po sa mga material na bagay na ating natatamasa araw-araw, kundi tayo po ay mayaman sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. So ang grace ng Panginoon ay, kung i-define po natin, grace is unearned, grace is unmerited, and grace is undeserved. Unang biyaya na ating makita ngayong gabi, mga kapatid, na siyang kaluwalhatian ng Panginoon, number one is the sovereign grace of election. His sovereign grace of election. Ephesians chapter 1, verse 1, sabi ni Pablo, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus, grace be to you, and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. Yung kanyang sulat sa Epeso ay inumpisahan niya sa pamamagitan ng kanyang pagpapakilala ng kanyang sarili. At higit sa lahat ay ang kalooban ng Diyos at ang iglesia ng Epeso na sa ating Panginoong Kristo. At higit sa lahat sa verse 2 ang sabi niya, ang biyaya ay sumasa inyo at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. And verse 3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us. He hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Makikita po natin dito yung sovereign grace of our eternal election, mga kapatid, kung paano isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso at sa mga mananampalataya ng Epeso upang sa ganun ay mabigyan po sila, mga kapatid, ng pag-asa na sila na bilang mga mananampalataya
ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, kasama po sila sa mga hinirang sa kaligtasan. Sabi po ng verse 5, having predestinated us, na tayo po itinalaga, we are predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. Yung ating pagkahirang, mga kapatid, ay ayon sa Kanyang sariling kalooban. And verse 6, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. At yan po yung sovereign grace ng Panginoon na una po nating makita ngayong gabi, na tayo po ay hinirang, tayo po ay tinalaga bilang Kanyang mga anak, at tayo po ay pinagkaloob na masagana sa minamahal. So yan po yung sovereign grace ng Panginoon. And then pangalawang biyaya na ating makita, mga kapatid, ngayong gabi. Number 1 is the sovereign grace. Number 2 is the saving grace of God. Yan po ay ginawa ng ating Panso Kristo. The sovereign grace of election was done by the Father. The saving grace of God was done by the Lord Jesus Christ. Verse 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, pansinin po ninyo, according to the riches of His grace, na ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. Meron po tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, maging ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yan po yung sinasabi po ng Biblia na saving grace. Hindi po saving faith, kundi saving grace. For by grace are ye saved, through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Romans chapter 5, verse 20. Nun po natin yung Romans chapter 5, verse 20. Sabi po ng Biblia, moreover the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, grace did much more abound. That as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. So that is the saving grace of Christ. Number 3, mga kapatid, hindi ko po ito patatagalin sapagkat matagal po ito kapag himayin po natin ng maigi. Number 3 is the sanctifying grace of God. Titus chapter 3, verse 1 to 7. Titus chapter 3, verse 1 to 7. Ito po yung dating kalagayan po natin na pinapakita ni Apostol Pablo. Sabi po niya, verse 1, put them in mind to be subject to principalities and powers, and to obey magistrates, to be ready to every good work, to speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, shewing all meekness unto all men. For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving diverse lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. But after that the kindness and love of our God, our Savior toward men appeared, not by works of righteousness which we have done,
but according to His mercy, save us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost, which He shed on us abundantly through Jesus Christ, our Savior. Verse 7, that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Kaya dito po nagkaroon ng katuparan yung ating kaligtasan, tinupad ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng kamatayan sa krus ng Kalbaryo at sa pamamagitan ng paghuhugas at muling kapanganakan ng pagbabago ng Espiritu Santo. We are eternally sanctified. Kaya makikita po natin, mga kapatid, yung sanctifying grace of the Holy Spirit in our life. So po kayo mag-alala. 5 phases of salvation po ito, mga kapatid. Okay, number 4 na ating makita. Number 4, John chapter 10 verse 27 to 29. John chapter 10 verse 27 to 29. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck off my hand. Kung ating titignan ang John chapter 10 verse 27, makikita po natin, sabi ng Biblia, my sheep, His personal sheep. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. So sa verse 27, makikita po natin yung perseverance of the saints. Sa verse 27, as part of our practical salvation, as part of saving grace, makikita po natin yung mga totoong tupa. They follow me, sabi ng Panginoon, and I know them. Sila po ay sumusunod sa salita ng Diyos. They hear my voice, and I know them, and they follow me. And verse 28, makita natin, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my Father's hand. Sa verse 28, makikita po natin yung preservation of the saints. They shall never perish, and I give unto them eternal life. At sila ay binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman. Hindi sila mapapahamak at hindi sila agawin ng ninuman sa aking mga kamay. So yan po yung ating eternal security of all our preservation of the saints. Dahil po rito, sabi ng Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10, makikita po natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10, sabi ni Pablo sa Corinthian church, but by the grace of God, sabi niya, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Datapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ako ngay ako, at ang kaniyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi mawawalan ng kabuluhan, bagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos sa akin. Kung pansinin niyo, sabi ni Pablo, but I labored more abundantly than they all. Sinasabi po niya yung serving grace, ang dahilan kung bakit siya po ay nakakapaglingkod ng maayos sa Panginoon ay dahil sa sovereign grace of election, sa sovereign grace ng saving grace ng gawa ng ating Panginoon Kristo,
ang sanctifying grace ng Holy Spirit and the serving grace which was given to him, ito po yung maaring yung kanyang may pagmamalaki. Ito po yung glory ng grace, glory. Ito po yung kaluwalhatian ng biyaya kung bakit siya po ay nakakapaglingkod ng maayos. Hindi dahil po siya ay matalino, hindi dahil siya ay maraming alam, kundi yung biyaya ng Diyos na nananatili sa kanya, kaya po siya, mga kapatid, nakakapaglingkod. Kaya tingnan po natin yung kanyang testimony doon sa Galatians chapter 2 verse 20. Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. And that is the serving grace ng Panginoon. Tingnan naman po natin yung Book of Acts, chapter 11, verse 22 to 24. Yung mga Kristiyano po roon, mga kapatid, na bunga ng pangangaral na nasa Jerusalem. Acts 11, verse 22 to 24. Then the tidings of these things came unto the ears of the church, which was in Jerusalem. Ang church po ay nagsimula po sa Jerusalem church, sa Jerusalem. Mga kapatid, that is the center of Christianity. At ang kanilang ginawa, and they sent forth Barnabas that he should go as far as Antioch. Ang Antioch po ay second center of Christianity. At doon po sinugo si Barnabas. At doon sa Antioch, dito rin po tinawag ang mga Kristiyano. Sa Antioch, mga kapatid. Kaya ang mga kapatiran noon, ang mga unang Kristiyano noon, ay makikita po natin yung kanilang apoy sa paglilingkod. Pero ang mga Kristiyano sa kapanahunan po natin ngayon, kapag mahaba ang preaching, nakaka-Antioch. Kaya yung lugar ay naging behavior na po ng tao. Verse 23, who, when he came and had seen the grace of God, nakita nila yung biyaya ng Diyos sa Antioquia, they were glad and exhorted them all that with purpose of heart that they would cleave unto the Lord. At nang siya ay dumating, si Bernabe nandun, nakita ang biyaya ng Diyos, ay nagalak ang kaniyang inaralan ng lahat na sa kapasiyahan ng puso ay nagsipanatili sila sa Panginoon. Ngayon, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ang prayer meeting ay parang routine na lamang po sa buhay po natin. Hindi mo na makikita sa tao yung tunay na kagalakan kapag aral na ng salita ng Diyos. Hindi ko naman po nila lahat, pero marami na po nanlalamig sa pananampalataya dahil marami na pong umaagaw sa paglilingkod. At makita natin dyan yung mga halimbawa noong kanilang kapanahunan. Nandyan po sila Dimas, nandyan si Jannes and Jambres, nandyan si Alexander the Coppersmith. Ito yung mga taong lumalaban sa gawain, humaharang sa gawain. At sa panahunan natin ngayon ay ang mga tao ay naulit lang din ang kapanahunan. At ganun po yung kanilang behavior na sa paglilingkod.
Pero makita natin dito, yung layunin ng kanilang puso sa verse 23 that they would cleave unto the Lord. Verse 24, for he was a good man and a full of the Holy Ghost and of faith, and much people was added unto the Lord. Ayan, makita po natin yung serving grace, kung paano po sila naglingkod ang mga Kristiyano noong kapanahunan. And then panglima na makikita po natin, 2 Corinthians chapter 9 verse 8 and 9. 2 Corinthians chapter 9 verse 8 and 9. Sabi ng Bible, and God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work, as it is written, he hath dispersed abroad, he hath given to the poor, his righteousness remaineth forever. Makita po natin yung biyaya ng Diyos rito po ay yung tinatawag po nating sufficient grace. God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things. Kaya wala ho tayong may dahilan sa paglilingkod, sapagkat sagana ang biyaya ng Diyos. Ang kasaganaan sa paglilingkod, ang kasaganaan sa lahat ng bagay, sabi po ng Biblia, ay ibinigay na po sa ating mga kamay. Sufficient grace. Panganim, supplying grace. Philippians 4:19. But my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. But my God shall supply. So makikita po natin yung principle ng supplying grace at kung bakit nabanggit ni Apostol Pablo ang Philippians 4:19, may dahilan. Anong dahilan? Kung atras po tayo, sabi ni Pablo, ito po yung dahilan sa verse 15. Sabi ni Pablo sa Philippian church, nung sumunulatan siya, now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. Isang mahirap na iglesia, isang iglesia na nagdaraho, pero they were givers. They know the principle of giving. Alam po nila yung prinsipyo ng pagbibigay. At sabi ni Paul sa kanila sa verse 16, Philippians 4:16, for even in Thessalonica, they sent once again unto my necessity. Yung pag-ibig nila sa lingkod ng Panginoon, bagaman si Pablo ay hindi humihingi sa kanila ng anumang bagay na tulong pinansyal, pero ang Philippian Church ay nakita po nila yung kahalagahan ng gawain para maisulong ang gawain ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Verse 17, sabi niya, not because I desire a gift, but I desire fruit that he may abound to your account. Verse 19, dinefine niya po yun, but I have all and abound, sabi ni Pablo. Verse 18, I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing unto God. Yung kanilang pagbibigay daw, mga kapatid, ay isang mabangong samyo na masarap na amoy, isang handog na kaaya-aya na lubhang
nakakalugod sa Diyos. So ibig sabihin, yung kanilang tulong sa gawain ng Panginoon ay parang nilarawan na Apostol Paul mabangong samyo sa harap ng Panginoon. Nung ako po ay nasa Kalinga Province, may nagbigay sa akin ng pabango, oil base. First time ko magkaroon ng pabango kasi wala akong pabili ng pabango. Maliit lamang po, ganyan lamang po siya kaliit. Pero nagamit ko po siya ng 3 taon. Dahil isang pahid mo lang sa kamay po yun, isang patak, wala pa pong patak. Mga kapatid, idikit mo lang sa damit, kahit labahan mo yung damit ng ilang beses, hindi ho nawawala yung amoy. Kumakapit pa rin. Nga lang, ang napakalungkot, hindi ko naisara ng mabuti dun sa aking lalagyan, dun sa aking bag. Nabuhos yung kalahati nang hinayang ako. Pero nagamit ko siya ng ilang taon kasi napakabango, mapatid, nung pabango na yun. So ganun yung larawan ng ating pagbibigay. Sapagkat sa pamamagitan natin na mga miyembro ng iglesia, nakakapagbigay tayo ng mga bagay, nakakatulong tayo para sa gawain ng Panginoon, nakakatulong tayo para sa pangangailangan na ito po ay kasing kahintulad ng isang mabangong samyo sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi ni Pablo sa kanya kung bakit nabanggit ang Philippians 4:19, "But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." Kaya hindi ho sayang, mga kapatid, na tayo po ay tumulong sa gawain. Isa po ito sa ating misyon, isa po ito sa mandato ng ating Panginoon na tuparin ang ibinigay po sa atin sa Matthew chapter 28, 19, and 20. And then, pang-pito, mga kapatid, na ating makita ngayong gabi. 1 Peter chapter 4, verse 10. 1 Peter chapter 4, verse 10. Kung sabi po ng Biblia, "As every man hath received a gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God." So makikita po natin yung sustaining grace ng Panginoon po rito, mga kapatid. Na yung grace ng Panginoon dito na tinutukoy, na manifold grace, ito po yung mga gift. Ito yung mga skills po natin, different gifts, knowledge, yung wisdom, everything under the manifold grace of God. Kaya nga sabi ng verse 11, "If any man speak, let him speak as the oracles of God. If any man minister, let him do it as of the ability which God giveth." So binigyan po tayo ng ability. Merong Diyos na binigay ng Diyos sa atin na ability. Maaring ito po yung skills po natin, mga kapatid, gawin po nating leverage po ito. Ibig sabihin ng leverage, yung isang bagay na itutulak mo lang, ide-develop mo lang siya, doon i-channel ng Panginoon yung ating mga pangangailangan araw-araw. Skills is another form of leverage. I-develop mo lang siya. Money is another form of leverage. Makikita po natin yung sustaining grace ng Panginoon. Siguro pag-aralan natin one of these days yung sinasabi nating leverage. Ito po yung mga assets po natin na ipinagkatiwala ng Diyos po sa atin na magamit po natin para tayo po ay makapag-minister, tayo po ay makapaglingkod sapagkat napakasagana
ng biyaya ng Diyos. Ito po ay nag-overflow, mga batid. Ito po ay sustaining. And then pangwalo, di po tayo magtatagal, is the satisfying grace of God. Ano ba ang satisfying grace ng Panginoon? Practically, makikita po natin yan sa Psalm 68, verse 19. Ang mga verse nito ay nabanggit ko na sa mga ilang mga pangangaral ng mga nakaraan, kaya babasahin ko na lamang po. Blessed be the Lord who daily loaded us with benefits, even the God of our salvation. Practically, yung ating satisfying grace po rito ay yung mga material things, mga material benefits na kinakailanganin po nating araw-araw. Pero may binabanggit pong satisfying grace na si Kristo lamang po yung ating satisfaction. At makikita natin yan, mga kapatid, sa Titus chapter 2. Kung hindi po ako nagkamali. Titus chapter 2, verse 11. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Verse 12. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly. This is our practical salvation. Righteously and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Ito po yung ultimate grace. This is our ultimate satisfaction. At tatawagin po natin itong satisfying grace. This is the second coming of Christ, mga kapatid. Wala nang ibang magsatisfy sa atin from sovereign grace to satisfying grace of His coming, mga kapatid. Lahat ng mga bagay ay lilisanin na po natin sapagkat si Kristo po yung ating tunay na kayamanan at ito na po yung kahuli-huliang kaligtasan na ating pinaghahingitan. Verse 14, who gave Himself for us that He might redeem us from all iniquity and purify unto Himself a peculiar people zealous of good works. So makikita po natin yung satisfying grace ng Panginoon. As we conclude, 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15:50 to 58. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Bakit? Kasi yung corruption, mga kapatid, ito po yung kalaban po natin. Neither that corruption inherit incorruption. Verse 51. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. That is our satisfaction. That is the satisfying grace. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put in corruption, and this mortal must put on immortality. For when this corruptible shall have put in corruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, who giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, hindi man kayo magtagumpay sa mga
material na bagay sa mundong ito. Sabi po ng Biblia, those are just uncertain riches. Don't trust in your uncertain riches. The true riches that we have is the sovereign grace up to the satisfying grace. But thanks be to God, which given us the victory through our Lord Jesus Christ. Salamat sa Panginoon sapagkat meron pong tagumpay. Kahit anong pagod po natin, mga kapatid, sa mga trabaho, sa mga pinanggalingan po natin, pero wag po tayong manghina, manghimagot na dumalo sa gawain sapagkat balang araw, we will receive this satisfying grace, mga kapatid, ng Panginoon, and we will enjoy abundantly all the promises of God. 2 Corinthians chapter 4 verse 15. For all things are for your sake, sabi ni Pablo, that the abundant grace might, through the thanksgiving of many, redound to the glory of God. At yan po yung ating sinasabi kanina, that is the glory of the grace of God. Magandang gabi po, and all the people of God say Amen. Brother Romel. Okay, salamat din. At okay, salamat din. At yun po, purihin po ang Diyos sa